Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 23, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Absent sa plenary debate para sa budget ng kanyang tanggapan. Pero Vice President Sara Duterte spotted nitong weekend sa beach. Ilang grupo nananawagan na ng impeachment. Ex-Mayor Alice Go nagnegatibo sa tuberculosis. Isinama na sa iba pang babaeng inmates sa Pasig City Jail. Usap-usapang bagong kudeta sa Senado, umuugong. Senate President Francis Escudero, may komento ba? Helicopter ng China bubuntot sa Cessna plane ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc, habang survey ship ng Beijing nang himasok sa karagatan ng Pilipinas. Sa harap ng arrest warrant na ibinaba ng House Quad Committee, Harry Roque humiling ng proteksyon mula sa Korte Suprema. At sa showbiz, matapos sumabit sa pagkanta, Arnel Pineda, tapos na nga ba ang journey sa pagiging frontman ng sikat na American rock band? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. No show si Vice President Sara Duterte sa plenary deliberation ng House of Representatives para sa panukalang budget ng kanyang opisina para sa taong 2025. Kasabay nito, nagsagawa naman ng kilos protesta ang bagong Alyansang Makabayan kasama ang mga kaalyado nilang grupo para ipanawagan ang impeachment ni VP Duterte. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng Kamara kahit pa inimbitahan siya ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para magpakita at magpaliwanag bago ang plenary debates. Si Adyong sana ang magsusulong at didepensa sa budget ng OVP. Sa isang sulat na ipinadala ng OVP sa Kamara, sinabi ni VP Sara na ipinauubayan niya na sa House of Representatives ang pagpapasya tungkol sa kanyang budget proposal. Ikinadismaya naman nito ni House Minority Leader Marcelino Libanan na naniniwalang dapat ipaliwanag ni Duterte ang paggastos ng kanyang opisina sa buong bansa. At sa pagkakataong ito, pag hindi natin na itatanong kung sino ang dapat na magpunta dyan, ay nawawalan ng okasyon ng pagkakataong ang taong bayan na marinig nila yung ating mga programa. Dahil sa kawalan ng Vice President, naantala muna ang deliberasyon at inuna ang ibang ahensya. Nasaan po ang ating Vice President? Samantala, dapat impeachment para kay Sara Duterte. Sa labas ng batasang pambansa, nagprotesta ang bagong Alyansang Makabayan, Bayan Muna at Kilusang Mayo 1. Diretsahan nilang ipinanawagan ang pagpapatalsik kay VP Duterte dahil sa umano'y mga paglabag nito sa kanyang tungkulin, kabilang na ang questionableng paggamit ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ilang hearings na ang naganap, ilang pagdinig na ang nakita natin, wala pa rin siyang tamang sagot sa mga tanong ng taong bayan. Saan ginastos ang confidential funds? 125 million pesos in 11 days. Ayon sa grupo, malinaw na betrayal of public trust ang ginawa ni VP Duterte sa pondo ng OVP at Department of Education, kung saan siya rin ang naging kalihim. Inihalintulad pa ng grupo si Duterte sa isang pusit dahil sa paulit-ulit nitong pag-iwas na sagutin ang mga tanong ukol sa kanyang budget. Sa halip na ipaliwanag kung paano ginastos ang pera ng bayan, si Sara Duterte, napakaraming squid tactics. Ayaw sagutin, siya pa ang galit. Patuloy ang kilos protesta ng grupo ngayong linggo, natututok pa rin sa panawagang impeachment laban kay Duterte. Nakatakda rin silang magsagawa ng malawakang Black Friday Noise Barrage sa September 27. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Sa kapapasok na balita, nagbabala ang Office of the Vice President kontra sa mga anilay pagtatangka na ipakitang siya ay nasa beach o tabing dagat sa kasagsagan ng budget deliberation sa Kamara ngayong Lunes. Ito ay matapos ang post ng website na politico.com.ph na spotted umano sa Calaguas Island sa Camarines Norte si VP Sara kasama ang ilang kaibigan nitong weekend. Ayon sa OVP, nasa daan at nakikipag-usap raw ang bise sa mga tao ukol sa napapanahong issue ngayong Lunes. Kasama sa mga inikutan niya raw ay ang Vinzons at Daet sa Camarines Norte at Legazpi Albay. Pero weekend naman yun at ang importante ngayong araw, napakahalaga po ang budget hearing. Ang ating obligasyon ay napakataas po sa ating konstitusyon na gampanan ng ating mga tungkulin. Nasa kustodiya na ng Bureau of Jail Management and Penology si ex-Mayor Alice Go kung saan makakasama niya ang iba pang mga babaeng bilanggo sa Pasig City Jail. Una nang nakitaan ng impeksyon sa baga si Go pero lumabas sa pagsusuri ng BJMP na negatibo ang ex-mayor sa tuberculosis. May balitang A to Z si Kim Salinas. Pasado alas 9:30 ng umaga ng Lunes na ilipat na sa Pasig City Jail si ex-Mayor Alice Go mula sa PNP Custodial Center. Ayon sa Pasig Regional Trial Court, may probable cause para isalang sa paglilitis si Go sa kasong qualified human trafficking. Pero bago umalis sa Campo Crame, dumaan siya muli sa booking procedure katulad ng medical check-up sa PNP General Hospital. Ibinalita ng PNP spokesperson na may impeksyon si Guo sa kaliwang bahagi ng kanyang baga. Physically, externally, even the forensic group, wala namang nakitang any external indication na meron siyang iniinda. However, since the x-ray showed na there is a possible infection. Agad namang nagsagawa ng confirmatory test ang Bureau of Jail Management and Penology. Kinukuha na yung kanyang sputum collection o laway para ipa-check na sa laboratory at kung malaman natin na negative ay ihalo siya sa general population. Ang worry po kasi namin sa BJMP, ang prevalent is tuberculosis. Inilabas agad ng BJMP ang resulta ng sputum test at nakasaad dito na negatibo sa tuberculosis si Guo. Kaya agad siyang inilipat sa normal na piitan kasama ang iba pang mga babaeng inmates. Yung paglalagay niya po ay 44 PDL at ideal ito sa 9. Okay. At ito nga merong 10 higaan na triple deck at tabi-tabi sila doon. Samantala, giniit naman ng abogado ni Go na stress umano ang pangunahing sanhi ng pagkakasakit ng kanyang kliyente. Nakikita naman na bumaba talaga yung weight niya. Yun yung ano talaga sa kanya, yun yung observation sa kanya. Kasi sabi niya from 75 daw siya, parang ngayon nasa 68 yata. Aniya, dagdag pa sa stress ni Go ang public hearing sa Kamara at Senado kaugnay sa illegal pogo operations. When she was apprehended, medyo recurring na yung ubo at sipon niya. So baka yun yung nag-trigger din lalo. Tapos yung environment na mainit. Ayon sa report, nakatakda ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Guo sa Biyernes, September 27, kaugnay sa kaso ng malakiang online scam operations noong siya ay mayor pa ng Bamban Tarlac. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ititigil na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon ukol sa umano'y dating hepe ng kapulisan na nasa payola raw ng pogo sa bansa at tumulong sa pagtakas ni Alice Go. Ayon sa PNP-CIDG, mismong si ex-PAGCOR Senior Vice President Retired General Raul Villanueva ang nagsabing chismis lang pala sa Intel communities at walang solid na basihan ang kanyang naging revelasyon sa Senado noong September 17. Nitong weekend, hinamon ng grupo ng mga dating PNP chief ang dating PAGCOR official na pangalanan ng sinasabing former police chief. At sakaling hindi pala totoo o ma-verify ang kanyang report, humihingi rin sila ng public apology sa mga nadawit na pangalan. Una nang itinanggi ni na ex-police chief Senators Bato de la Rosa at Oscar Albayalde na sila ang tinutukoy ni Villanueva.
No comment si Senate President Francis Cheese Escudero sa umuugong ngayong balita na mayroon umanong nagbabadyang pagpapalit sa liderato ng Senado. Wala naman ang maikling sagot ni SP Escudero sa media ukol sa isyu ngayong araw, mag-aapat na buwan pa lang magmula ng palitan niya si dating Senate President Juan Miguel Zubiri noong Mayo. Kinumpirma naman ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na narinig niya rin ang umano'y planong kudeta. Pero iginiit na wala itong katotohanan. Pinabulaanan din ni Estrada na hindi na siya ang ipapalit bilang Senate President at wala umano siyang balak maupo sa naturang posisyon. Nagtataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat na mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala pong katotohanan yun. I think the majority of senators are very supportive of Senate President Cheese Escudero. Binuntutan ng isang Chinese military helicopter ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR habang nagpapatrolya ngayong araw sa Bajo de Masinloc sa bahagi ng Zambales. Batay sa report, makailang beses na binuntutan at nilapitan ng naturang helicopter ang Cessna Caravan plane ng BFAR kanina sa Scarborough Shoal. Maliban rito, may namataan din na isang Chinese warship na paligid-ligid sa naturang teritoryo. Ayon sa BFAR, ito na ang pinakamalapit na pagdikit ng isang Chinese helicopter sa sasakyan ng Pilipinas at niradyohan pa nila ito para ipaalam ang paglabag, ngunit hindi raw sumagot ang mga nasa loob ng chopper. Sa ngayon, wala pang pahayag ang iba pang otoridad maging ang Chinese government ukol rito. Samantala, isang heavily guarded Chinese survey ship naman ang nakapasok na sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa maritime expert na si Ray Powell. Natagpuan ng barko may layon 27 nautical miles lang mula sa baybayin ng Palawan. Ayon kay Powell, ang ganitong operasyon ay nangangailangan ng pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Bagamat may paglabag na ito sa soberanya ng bansa, wala pa naman daw na direktang banta ito sa seguridad, pero dapat kalkulahin ito ng Pilipinas. Nananatili namang misteryo ang tunay na layunin ng barko. So it's not even clear exactly what they're doing because normally a survey pattern follows what we call a lawnmower pattern. If this is an information operation and they are trying to be noticed, and I've noticed, then obviously the Philippines should take all of that into account. Kasabay ng pagdiriwang ng 25th National Maritime Week at 29th Seafarers Day, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Layo nitong protektahan ang karapatan at kaligtasan ng domestic at overseas Filipino seafarers at para isulong ang kanilang full employment at makataong kompensasyon. Nakasaad din sa Magna Carta ang pagbibigay ng dekalidad na akomodasyon, edukasyon, training, atensyong medikal at iba pang serbisyo para sa seafarers. Kinilala rin ni PBBM ang dedikasyon at katapangan ng mga seafarers sa kanilang trabaho sa kabila yan ng banta sa kanilang seguridad, gaya ng mga insidente ng pag-aatake ng Houthi rebels sa mga barkong napalaot sa Red Sea. When we speak of protection, we speak of shielding our seafarers not only from the perils of the sea, but from exploitation and discrimination that have too often been tolerated. Specifically, the Magna Carta will strengthen our legal framework to ensure that Filipino seafarers receive adequate training, secure contracts, just wages, and fair benefits. Muling guguhit ng kasaysayan si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach dahil handa na siyang rumampa sa runway ng L'Oréal Le Défilé sa Paris Fashion Week. Si Pia ang kauna-unahang Pinay nararampa sa naturang catwalk show na layo namang ipagdiwang at isulong ang women empowerment, inklusyon at sisterhood. Makasama niya sa runway ang supermodel na si Kendall Jenner, Camila Cabello at Eva Longoria. Mapanood ang pagrampa ni Pia sa fashion show sa website at social media pages ng L'Oréal Paris ngayong Martes, September 24, 2:30 a.m. Mamaya na po yan, Philippine time. Good luck and slay the runway, Pia! Abangan sa aming pagbabalik, isa ka rin ba sa mga naapektuhan? 2 araw na transport strike ng Piston at Manibela, umarangkada ngayong Lunes.
At 7 kasamahan ni dating Mayor Bambantarlac na si Alice Go sumuko na sa mga otoridad. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umarangkada ngayong Lunes ang 2 araw na transport strike ng Piston at Manibela. Nagtungo ang Piston sa Supreme Court sa Maynila para formal na maghain ng motion hinggil sa PUV Modernization Program. Si Ian Maghanoy may balitang A to Z. Sa libreng sakay muna umaasa ng masasakyan ang senior high school student mula Quezon City na si Trisha. Naabala siya ngayon dahil walang masyadong pumapasadang jeep mula kanto ng Kalayaan Avenue sa Quezon Memorial Circle papuntang Muñoz sa Valenzuela City. Hassle naman po pero wala naman po magagawa kung walang masakyan Sinimulan muli kasi ng grupong Piston at Manibela ang kanilang malawakang tigil pasada para kondinahin muli ang PUV Modernization Program ng Department of Transportation. Ay halos nasa 90% yung paralisasyon ng public transport dito sa NCR at sa iba't ibang bahagi ng ating mga rehiyon. Pero buwelta ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. These are the regular traffic on a Monday. Marami po yung pasahero, kukunti ko talaga yung mga jeepneys pa sa daan dahil nata-traffic ko. These are regular traffic scenes, hindi ho to stranded na mga pasahero. Kasabay ng tigil pasada, formal namang naghain ang Piston sa Korte Suprema ng mosyong magtutulak sa gobyernong resolbahin ng Estado ng mahigit 2,000 mga tsuper at operators na hindi pa rin nagpapakonsolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Lumalabas, tinitro ng DOTR at saka ng LTFRB ang mga sarili nila. Kaya baka panahon na magkaroon tayo ng mas maayos na sistema na mismong ang Supreme Court ang magsasabi na itigil na muna natin yan bago natin pagpasyahan ang merito ng mga argumento. Matatandaan nitong Abril ang sanay deadline ng LTFRB para sa PUVMP pero ipinagpaliban muna yan ng Pangulo alinsunod na rin sa naging suwestyon ng Senado. Mamahalin nila ang modern jeep units na kailangang ipalit at marami pa ring lugar ang walang malinaw na ruta. 15% ng kabuoang bilang ang di pa nagpapakonsolidate at 5% mula rito ay mula sa Manibela at Piston ayon sa DOTR. Kaya't suwestyon ng Piston sa gobyerno, bigyan sana ng excuse sa PUVMP ang mga tsuper at operators na hindi pa rin nagpapakonsolidate. Pero giit ng gobyerno, ayaw lang nila na bumuo at sumama sa isang kooperatiba or korporasyon. And para po sa parte ng gobyerno, sabi nga po that is non-negotiable dahil yun po yung puso, yun po yung malaking porsyento po ng ating programa po. Hindi natin pinipilit na palitan kaagad yung mga lumang sasakyan as long as these are roadworthy. Sa gitna nito, mariing tinututulan ng Piston ang Memorandum Circular na magpapahintulot sa mga kooperatiba na gamitin ang mga unconsolidated units. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin ang malawakang transport strike ng grupong Piston at Manibela hanggang bukas. Pero babala ng Piston sa pamahalaan, magpapatuloy pa rin ang malawakang transport strike sa kalsada hanggat hindi binabasura ng gobyerno ang PUV Modernization Program. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Walang nakikitang kakulangan sa supply ng bigas ang Department of Agriculture ngayong papalapit ang holiday season. Ito'y kahit na matindi ang naging epekto ng mga bagyo at bagat sa lokal na agrikultura. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa kabila ng tinatayang 420,000 metric tons na nasira dulot ng sama ng panahon, abot pa rin sa 20 million metric tons ang inaasahang ani ng bansa, kasama ang 3 milyong metric tons na imported na bigas. Dagdag ni de Mesa, nagsimula nang bumaba ang presyo ng bigas kung saan ang imported rice ay nasa 42 pesos kada kilo habang ang lokal na bigas naman ay nasa 45. Inaasahan ng DA na magpapatuloy ang magandang supply at mas abot kayang presyo ng bigas ngayong darating na Kapaskuhan. So in terms of supply, maganda yung expectation natin, yung ating projection. Sa presyo naman, nakita na natin meron na tayong 42 pesos sa imported rice. Ang local natin is 45 pesos.
Sumuko na sa mga otoridad ang 7 kasamahan ng dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go ayon sa National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, 5 ang sumuko sa NBI Central Luzon habang 2 naman ay sa NBI Task Force Alice Go. Dagdag ni Go, ang mga sumuko ang lumalabas na mga responsable sa Hongsheng at Zun Yuan Incorporation na pawang mga bogus corporation ni Alice Go. Matatanda ang naglabas ng warrant of arrest ang Pasig RTC Branch 167 laban sa mga kasabwat ni Go dahil sa kasong qualified trafficking. Sa ibang balita, humihingi ng proteksyon mula sa Korte Suprema si dating Duterte spokesperson Harry Roque kontra sa arrest warrant na ibinaba ng Quad Committee ng House of Representatives. Sa Rito Pamparo petition na inihain ni Roque sa pamamagitan ng anak na si Bianca Roque. Sinabi nitong labag umano sa Rules of Procedure ng Kamara ang pagpipilit itong padaluhin si Roque sa mga hearing. Inaabuso rin daw ng Kongreso ang kapangyarihang magpa-contempt at ginagamit na lang umano ng basta-basta. Bukod kay Roque, nanganganibring ipares ng Kamara ang asawa niyang si Myla Roque. Sakaling patuloy itong hindi dadalo sa pagdinig. Niimbestigahan ng Kamara ang mag-asawang Roque dahil sa umano'y biglang yaman ng kanilang kumpanya at posibleng kaugnayan ni Harry Roque sa iligal na pogo. Kasabay nito, pinasinungalingan naman ni House Quad Committee Chairperson Robert Ace Barbers ang alegasyon ni Ginang Roque na gumagawa ng fake news ang kongresista laban sa kanila. I've never issued any libel statement against Harry or Myla. No, they're probably being fed the wrong information. So again, you check your facts. Binulagan ng University of the East Red Warriors ang De La Salle University Green Archers nang talunin nito ang defending champions sa score na 75-71 sa isa sa mga elimination game ng UAAP Season 87 men's basketball nitong linggo sa SM Mall of Asia Arena. Hindi na pinaporma ng Red Warriors ang Green Archers matapos kontrolin ng UE ang laro. Matapos makakuha ng 20 points si John Abate habang 18 points naman ang ibinigay ni Welo Lingoligo. Dahilan para hindi na makalamang ang Lasal. Ito na ang pangalawang sunod na panalo ng Red Warriors matapos talunin din ng FEU nung nakaraang linggo. Samantala, bumaba naman sa second place ang DLSU na may 3-1 record. Habang tinapos din ng Lady Warriors ang kanilang 40-game losing streak matapos tambakan ng Lady Archers sa score na 65-47. Susunod, bokalista ng bandang Journey na si Arnel Pineda nagsorry sa fans matapos ang kanyang viral performance sa Brazil. Ano kaya yan? At Miss Universe 2018 Catriona Gray muling nagtagumpay sa kanyang laban. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pinuna ng ilang fans ang tila mahinang performance ng Pinoy singer na si Arnel Pineda sa Rock in Rio Music Festival sa Brazil bilang frontman ng American band The Journey. Sa viral video, tila hirap si Arnel na maabot ang matataas na notes ng kanilang hit song na Don't Stop Believing. Ibinahagi ni Arnel sa kanyang Facebook account na maging siya dismayado sa performance at lalo sa reaksyon ng fans. Kaya naman, hinikayat niya ang fans na magkomento ng go o stay sa kanyang social media account kung dapat pa ba siyang manatiling bokalista ng banda o hindi na ituloy ang journey. Kapag umabot niya ng 1 milyong komento ang go, bukal sa kalooban niyang lisanin ang sikat na rock band. Gayunpaman, pinasalamatan pa rin ni Arnel ang lahat ng mga taga-suportang naniniwala sa kanya noon pa man. Sa showbiz pa rin, may bagong panalo na naman si Queen Catriona pero this time sa korte na dahil wagi ang Miss Universe 2018 title holder Catriona Gray sa libel at cyber libel cases na isinampa laban kina Bulgar editor Janice Navida at reporter na si Melba Llanera. Hinatulan ng Quezon City Regional Trial Court na guilty beyond reasonable doubt ang dalawa base sa ibinahaging kopya sa Instagram.
ni Attorney Georgie Alonso na siyang legal counsel ni Catriona. Naharap ngayon sa 6 na buwan at 1 araw ng pagkakakulong sina Navida at Llanera matapos kumalat online ang pekeng hubad na larawan ni Catriona mula sa Bulgar. Ayon pa kay Alonso, hindi lang ito judicial win, kundi isang moral victory matapos ang kanilang 4 na taong paglaban para sa hustisya. Magaya naman ng apela, kaugnay ng hatol ang kampo ni Navida at Llanera. Ang ating quote of the night ay mula sa diplomat at dating US First Lady na si Hillary Clinton. Ayon sa kanya, ang pagdalo ay hindi sa lahat ng pagkakataon ng buhay, pero malaki ang halaga nito. At yan ang mga balita at impormasyon. Mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!